Si Velos o si Expander? Let's go! Hi sir, magandang araw. Another day, another car review na naman tayo, no? Marami po nag-comment sa ating last upload ng Veloz. I-compare daw natin siya sa Veloz at saka yung Expander. Yung difference nila at saka also magkano daw si Veloz at saka magkano din si Expander. Ang tanong po nila doon, alin daw yung mas better? Si Veloz ba daw o si Expander? Itong review na to mga sir, halos review po tayo dito ngayon. Kaya ano pang inaantay natin? Let's go, i-review na natin itong dalawang to. Si Veloz o si Expander? Let's go! Sino ang tunay na king ng 7-seater family MPV? Magkano bang budget mo para sa family car? 1 million? 1.2? Kung nasa ganitong range ka ngayon, malamang napag-iisipan mo na rin ang dalawang pinakamalakas na contender sa MPV game ng Pilipinas, ang Toyota Veloz V at Mitsubishi Expander GLS. Parehong 7-seater, parehong pangpamilya, parehong mukhang SUV kahit MPV. Pero alin ba talaga ang mas sulit sa'yo? Sa video na to, hindi lang tayo maglalaban-laban ng mukha at presyo. Iisa-isahin natin ang engine, safety, interior, fuel economy at long-term value. Para sa huli, ikaw na mismo ang magde-decide kung sino ang tunay na king ng family MPV segment. Pero teka muna, kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to hit that subscribe button at notification bell. Simulan na natin! First impressions and exterior. Unahin natin ang itsura. Kasi let's be honest, kahit family car pa to, gusto natin ng macho at modernong tignan. Ang Toyota Veloz V para sa presyo ng 1,262,000 pesos ay mayroong sleek LED headlights, large hexagonal grille na may Y-shaped inserts at 17-inch alloy wheels. Ang haba naman nito ay 4,475mm, lapad na 1,775mm at taas na 1,700mm. Sa kabilang banda, ang Mitsubishi Expander GLS naman na may SRP na 1,259,000 pesos, halos kapareho lang ng presyo ng Veloz V, ay may mas SUV-like stance. Ground clearance nito ay 225mm, mas mataas ng 35mm kaysa Veloz V, which is great kung madalas kang dumaan sa lubak o baha. Ang haba nito ay 4,595mm, mas mahaba ng 120mm kaysa Veloz V. Lapad naman ay 1,750mm at taas na 1,750mm. So sa exterior pa lang, parehong pogi. Pero kung gusto mo ng mas rugged at mataas na tignan, slight edge ang Expander. Pero kung gusto mo ng mas modern at premium ang dating, ang Veloz V ang mas sharp ang design language. Engine and performance. Ngayon, punta tayo sa pinaka-importante, ang makina. Ang Toyota Veloz V ay powered by a 1.5-liter 4-cylinder DOHC engine na may 1,496cc displacement. Ang output nito ay 105 horsepower at 6,000 RPM at 138 Newton-meters of torque at 4,200 RPM. Ang transmission nito ay CVT, Continuously Variable Transmission, which means smoother acceleration at potentially better fuel economy sa highway. Ang Mitsubishi Expander GLS naman ay may 1.5-liter MIVEC engine na 1,599cc displacement. Ang output nito ay 103 horsepower at 6,000 RPM at 141 Newton-meters of torque at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic, hindi CVT kung hindi traditional torque converter type. So ano ang ibig sabihin nito sa real-world driving? Ang Veloz V dahil sa CVT, mas seamless ang acceleration, walang shift shock, mas tahimik din sa cruising speed. Pero ang Expander dahil sa 4-speed automatic, mas may bite sa low-speed acceleration. But take note, ang torque ng Expander ay 141 Newton-meters versus 138 Newton-meters ng Veloz.
At mas mababa ang RPM kung kailan naaabot ang peak torque, 4,000 RPM lang kumpara sa 4,200 RPM ng Veloz. Sa power, konting lamang lang ang Veloz, 105 HP versus 103 HP. Pero practically speaking, halos pareho lang ang performance. Ang difference ay nasa driving feel. Kung gusto mo ng smooth at relaxed na drive, go Veloz. Kung gusto mo ng mas direct at responsive na throttle, slight edge ang Expander. Fuel economy at daily driving. Siyempre, fuel economy ang isa sa top priorities ng Pinoy car buyer. Ayon sa official figures, ang Toyota Veloz ay may combined fuel consumption na 14.75 kilometers per liter. Sa real-world driving, maraming owners ang nagsasabing umaabot ng 14 to 15.5 kilometers sa mixed city and highway driving. Ang Mitsubishi Expander GLS naman ay may claimed fuel consumption na 16 kilometers per liter. Pero take note, ito ay ideal conditions. Sa actual city driving, usually nasa 12 to 14 kilometers per liter ang average ng maraming Expander owners. So dito, slight advantage ang Veloz V in terms of real-world consistency. Ang CVT transmission nito ay design talaga para sa fuel efficiency. Pero ang Expander, dahil sa mas mataas na ground clearance, mas confident ka sa rough roads, which can indirectly save you money sa repairs sa undercarriage. Ang fuel tank capacity ng Veloz ay 43 liters, habang ang Expander ay 45 liters. Mas malaki ng konti ang Expander, so mas malayo ang range bago magpagasolina. Safety and technology. Eto na, ang pinaka-crucial para sa family car, safety. Ang Toyota Veloz V ay may 6 airbags, driver, passenger, side at curtain airbags. Pero hindi lang yon. Ang top variant na V ay may Toyota Safety Sense Package na may pre-collision system, lane departure warning, blind spot monitor, rear cross traffic alert, automatic high beam, meron din itong 360-degree camera, electronic parking brake, hill start assist, vehicle stability control, at speed sensing door locks. Sa Mitsubishi Expander GLS naman ay mayroon itong 2 airbags lang, driver at passenger. Wala itong side at curtain airbags, which is a significant difference. Pero meron itong ABS with EBD and brake assist, active stability control, traction control, hill start assist, multi-around monitor na parang 360 cam din, at cruise control. So dito, malinaw ang lamang mga Veloz V, 6 airbags versus 2 airbags. Malaking difference yan, lalo na kung family ang nasa loob. At ang Toyota Safety Sense ay advanced driver assistance system na hindi pa available sa Expander GLS variant. Kung safety ang priority mo, hands down, ang Veloz V ang mas secure na choice. Pero fair tayo, ang Expander GLS ay may multi-around monitor at active yaw control na maganda rin para sa stability. Pero overall, mas makompleto ang safety package ng Veloz V. Interior and practicality. Punta tayo sa loob, kung saan magkakaroon ng away-away ang pamilya sa upuan. Ang Toyota Veloz V ay may 7 seats na may one-touch tumble feature sa second row para madaling pasukin ang third row. Ang second row ay may slide at recline function. Ang third row, while best para sa kids or short trips, ay mas spacious kumpara sa ibang competitors. Ang interior ay may premium feel dahil sa leather accents, ambient lighting, at automatic climate control na may rear air vents. Ang dashboard ay moderno at ergonomic. Ang trunk capacity ay 598 liters. Malaki, pero take note, ito ay kapag naka-fold ang third row. Ang Mitsubishi Expander GLS naman ay may 60-40 split second row na may recline, slide, fold at tumble. Ang third row ay 50-50 split na may recline at full flat folding. Ang interior ay may black high-grade fabric na may black accents. Ang Expander ay may 10-inch smartphone link audio touchscreen na may wireless Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth at USB port. Ang Toyota Veloz V naman ay may Apple CarPlay at Android Auto din pero via wired connection depending on variant. Sa practicality, parehong magaling,
Pero ang Veloz V ay may mas premium interior feel habang ang Expander ay mas functional at utilitarian ang approach. Ang wheelbase ng Expander ay 2,775mm, mas mahaba ng 25mm kaysa 2,750mm ng Veloz, which translates to slightly more legroom sa loob. Price and value for money. Ito na ang moment of truth, ang presyo. Ang Toyota Veloz 1.5V CVT ay may SRP na 1,262,000 pesos. Ang Mitsubishi Expander GLS AT naman ay 1,259,000 pesos. Halos 3,000 pesos lang ang difference. Pero anong nakukuha mo sa bawat isa? Sa Veloz V, ang extra 3,000 pesos ay binibigyan ka lang 6 airbags versus 2 airbags, Toyota Safety Sense, CVT, mas premium interior, at Toyota resale value. Sa Expander GLS naman, ang 3,000 pesos na savings ay may mas mataas na ground clearance, 225mm versus 190mm, mas malaking fuel tank, 45 liters versus 43 liters, mas mahahabang body, 4,595mm versus 4,475mm, at multi-around monitor. So sa presyo, technically, mas mura ng konti ang Expander. Pero kung iisipin mo ang long-term value, safety at technology, ang Veloz V ay nag-o-offer ng mas maraming features para sa halos parehong presyo. So, sino ang panalo? Kung safety at modern technology ang hanap mo at gusto mo ng Toyota badge na kilala sa reliability at resale value, ang Veloz V ang mas logical na choice. Ang 6 airbags at Toyota Safety Sense ay hindi basta-basta makikita sa price point na to. Pero kung ruggedness, ground clearance at mas malaking cargo space ang priority mo at okay ka sa 2 airbags lang, ang Expander GLS ay solid na option. Hindi mo maliligaw ang pagpili dito lalo na kung madalas kang dumaan sa hindi magandang kalsada. Ang bottom line? Parehong magandang kotse. Pero kung ako ang tatanungin at kung family safety ang number 1 concern ko, slight edge ang Toyota Veloz V dahil sa comprehensive safety package at advanced features na halos kapareho lang ng presyo. Pero syempre, tandaan, test drive muna bago bumili ng kotse. Hindi enough ang spec sa papel. Dapat mo ring maramdaman kung anong driving position, seat comfort at visibility ang hiyang sayo. At yun na mga sir, no, na-review na natin si Expander at saka si Veloz. Ano sa tingin nyo mas better para sa inyo? Please comment below mga sir para malaman naman natin ano yung mga sagot nyo. At syempre mga sir, huwag naman kalimutan i-like at saka share at subscribe ng ating YouTube channel. Para next video, updated ka. See you!